Isang mapagpalang buhay kapatid, at ngayon ay panahon na naman ng eleksyon at mamimili na naman tayo ng mga magiging pinuno 'no, ng ating, barangay kung saan tayo nabibilang, kung saan tayo nakatira. At siyempre pumipili tayo ayon sa kanilang mga plataporma, ayon sa kanilang mga pinapangako 'no, habang sila'y nangangampanya o nanliligaw sa mga botante. Pero kung oobserbahan natin kapatid, mapapansin natin na sa dami-dami ng mga nangangandidato bilang kapitan o mga kagawad, iisa lang yung pinupunto ng kanilang mga plataporma at ito ay ang pagbabago. Pagbabago na sa dami-dami ng mga naging pinuno 'no, na dumaan 'no, ay hindi pa rin matagpo-tagpuan. Pero alam mo ba kapatid, sa oras na 'to meron akong gustong ipakilala sa'yo na, ah, ah, hindi lang basta kaya magdulot ng pagbabago sa barangay mo, o sa barangay na kinabibilangan mo o sa paligid mo, kundi mas lalo sa buhay mo. At ito'y walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Sabi sa banal na kasulatan sa John chapter 3 verse 16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life." Grabe ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos para sa bawat isa atin. Pag-ibig na hindi matutumbasan ng kahit na sino. Pag-ibig na inialay ang kanyang bugtong na anak para sa atin na hindi naman karapat-dapat. Para tayo ay makareceive no, ng grasya ng Panginoon na hindi rin matutumbasan ng kahit na anong bagay dito sa mundo. At ito ay ang walang hanggang buhay. At napakasimple lang ng kailangan nating gawin, ng kailangan mong gawin kapatid. Ito ay ang sumampalataya sa bugtong na anak na ibinigay sa atin na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Sabi sa Romans chapter 6 verse 23, "For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord." For the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At aminin man natin o hindi, tayo ay nagkasala. Madumi tayo. Naging madumi tayo dahil sa ating mga kasalanan. Maaaring nagkasala tayo sa salita, nagkasala tayo sa isip, mas lalo nagkakasala tayo sa ating mga gawa. Diba? So ibig sabihin, subject tayo sa kamatayan na bunga ng ating mga kasalanan. Pero dahil sa dakilang pagmamahal ng ating Panginoong Hesus, ng ating Panginoon, ay binigay niya mismo ang kanyang bugtong na anak para sa bawat isa atin. Na kung tayo ay magpapakumbaba, aaminin na tayo ay nagkasala at tatanggapin ng ating dakilang Diyos, ang ating Panginoong Hesus bilang ating Panginoon at tanging tagapagligtas, ay tayo ay maiaalis doon sa kaparusahan na dulot ng ating mga kasalanan. At instead na kamatayan ang ma-receive natin, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Grabe ang pagmamahal ng ating dakilang Diyos, kapatid, di po ba? Kaya ngayon sa oras na to, I encourage you, no, naway tanggapin mo ang ating Panginoon, ang Panginoong Hesus bilang iyong tanging Panginoon at tagapagligtas. Handa ka niyang yakapin sa mga oras na to. Kaya kung nais mong tanggapin ang ating dakilang Diyos, tanggapin ang ating Panginoong Hesus, gusto kitang ipag-pray, kapatid. Nais lang sumabay ka sa panalangin na ito.
Sumabay ka ng buong puso, no? Na ayon mismo sa iyong kalooban, no? Na ikaw mismo yung nag-decide. Hindi kita pinipilit, kapatid, ngunit pinapakilala ko sa iyo ngayon ang ating Panginoon. Kumakatok siya sa iyong puso sa mga oras na 'to. Nawa'y tanggapin mo siya sa mga oras na 'to. Hindi aksidente na mapanood mo 'tong video na 'to. At alam ko, niloob ng ating dakilang Diyos na marinig mo ang bagay na 'to. Kaya ngayon, kapatid, sa oras na 'to, gusto kita ipag-pray. At sumabay ka sa prayer na 'to, tanggapin mo ang ating dakilang Diyos wholeheartedly and faithfully. Handa siyang yakapin ka sa mga oras na 'to. Dakilang Diyos, sa oras na 'to, patuloy kitang pinupuri at itinataas. Sinasamba ang iyong dakilang pangalan. Patuloy akong lumalapit sa iyo, Panginoon. Pinapanalangin ko, Panginoon, ang tao na nakikinig ngayon, nanonood ng video na 'to sa mga oras na 'to, na ipatuloy po, dakilang Diyos, na hipuin mo ang kanyang puso. Patuloy, Panginoon, na fill his heart with joy in accepting you sa mga oras na 'to. At patuloy, Panginoon, na nagpapakumbaba kami sa iyong harapan. Inaamin namin na kami ay makasalanan. Kailangan ka namin, dakilang Diyos, at alam namin na ang kalinisan sa aming karumihan ay matatagpuan lamang namin sa iyo. Ang iyong banal na dugo na siyang maghuhugas sa bawat isa sa amin. Ang iyong banal na dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo para sa ikatutubos ng aming mga kasalanan. At ngayon, sa mga oras na to, we open our hearts, Panginoon, to receive you as our Lord and personal Savior. Manahan ka sa puso at buhay ng bawat isa sa amin. Guide us, Lord, as we continue our journey living in your presence. Isulat mo sa aklat ng buhay ang aming pangalan. At ngayon, Panginoon, we receive the blessing, Panginoon, according to your promises. Maraming salamat, dakilang Diyos. Pinupuri kita at pinararangalan. Ito po ang aming panalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Yan, mapagpalang buhay sa mga kapatid. At alam mo ba na bilang tumanggap at sumampalataya sa ating Panginoon, sabi sa John chapter 1 verse 12, ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay binigyan ng karapatan maging mga anak ng Diyos. Kaya ikaw ngayon, kapatid, bilang sumampalataya sa ating Panginoong Hesus, ay tinuturing na ng ating Ama na anak. Baga adopted sons and daughters of God. At ngayon ay patuloy tayong lumakad sa presensya ng ating dakilang Diyos at patuloy nating papurihan ang ating Panginoon. Maraming salamat, kapatid, sa panonood ng video na to sa mga hanggang sa oras na to, and I speak blessing upon blessing sa buhay mo at patuloy na maranasan mo ang dakilang pag-ibig ng ating Panginoon. God bless, kapatid, and to God be all glory.